Nagbukas ang pelikula sa isang magandang tanawin na puno ng bulaklak habang ang isang babae ay naglalakad dito, ang kanyang mga kamay ay hinahaplos ang mga talulot ng mga bulaklak. Isang batang lalaki at isang may edad na lalaki ang tumakbo papunta sa kanya, ang tatlo ay humiga sa field. Sa background, ikinuwento ni Zore kung paano siya nagkaroon ng mga kapatid na lalaki at isang pamilya ngunit hindi pa niya nakikita ang kanyang mga kapatid na babae, na nagpapaliwanag kung paano sila binago ng digmaan. Mula noong pag-atake sa Mosul, binabantayan ng mga sundalo ang kanilang nayon, ngunit hindi sila handa sa paparating na digmaan. Pagka-uwi, nagulat si Zore nang makakita ng bagong pintura sa kanyang kama, regalo mula sa kanyang matandang ama. Nagmamadaling lumapit sa kanya, niyakap siya nito at nagpasalamat sa regalo. Isang hapon, si Zore ay nasa labas na nagpipinta nang ang isang batang lalaki ay nagsimulang sumigaw na ang mga sundalo ay dumating sa nayon. Biglang, ang lugar ay dinagsa ng mga armadong sundalo na nagsimulang magpaputok ng kanilang mga baril, na nagbigay ng takot sa mga taga-nayon. Pagkatapos ay sinimulan ng mga sundalo na kaladkarin ang mga lalaki at babae ng komunidad palabas ng kanilang mga bahay at pumunta sa mga lansangan, na ginagawang isuko nila ang lahat ng kanilang kayamanan. Pagkatapos nilang paghiwalayin ang mga lalaki at babae, pinatay nila ang matatandang lalaki, na pinilit na panoorin ni Zora ang kanyang ama na pinatay. Matapos ang kakilakilabot na tanawin, si Zora ay sumisigaw habang siya ay umiiyak, na wasak sa pagkawala ng kanyang ama. Dinala ang mga babae sa kampo ng mga sundalo kung saan pinipili ang ilan sa kanila para ibenta, kasama na si Zara. Nag-iba ang eksena, at nakita namin ang dalawang lalaki na nag-uusap sa gitna ng kawalan nang biglang tinamaan ng sniper ang isa sa mga lalaki sa ulo. Pagkatapos ay dinagsa ng mga babaeng sundalo ang lugar, at ang natitirang lalaki ay nakiusap sa mga babae na payagan siyang patayin ng isang lalaki, ngunit tumanggi ang mga sundalo, at binaril siya mismo sa ulo. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na misyon, dumating ang mga babae sa isang malaking field kung saan nagsasanay ang ibang mga babae para maging sundalo. Nanunood mula sa gilid, ang ahente ng koalisyon at isa sa mga commander na nilapitan ng isang mamamahayag na interesadong magsulat tungkol sa mga kababaihan. Nang tanungin niya sila ng ilang mga tanong, ipinaliwanag ng dalawang lalaki na natatakot ang kaaway sa mga babaeng sundalo dahil iniisip nila na hindi sila makakapunta sa langit kung papatay sila ng babae. Nang tanungin sila ng mamamahayag kung ano ang plano nilang gawin pagkatapos ng digmaan, sinabi sa kanya ng pangalawang commander na nagpaplano silang lumikha ng isang mapayapang Kurdistan na gumagalang sa bawat kultura at relihiyon. Nang maglaon, sumama si Comrade Roda sa kanyang pangkat para sa almusal, nagugutom pagkatapos ng kanilang mahabang misyon. Habang pinupuri nila ang napakagandang trabaho ng kusina noong umagang iyon, dumating ang komandante at pinahahalagahan ang ginawa nila sa checkpoint. Bumalik sa kampo ng warlord, si Zore ay inilagay sa gitna ng maraming iba pang mga batang babae na naghihintay na ibenta. Sa sandaling magsimula ang auction, dumating ang isang British na may kakilakilabot na reputasyon at mabilis na pinapapasok siya sa loob ni Teniente Abu Meriem, ang agresibong lider ng relihiyon. Pagkatapos tumingin sa paligid, napansin ng lalaki ang magandang si Zora at nagpa siya na bilhin siya. Habang siya ay kinakaladkad palabas, nakita ni Zora ang kanyang nakababatang kapatid at sumigaw para sa lalaki na bilhin din siya, na nangangakong gagawin niya ang lahat. Ngunit tumanggi ang lalaking British, sinampal ang kanyang mukha at dinala siya. Ang lalaki, na kilala bilang si El Brittany, ay dinala si Zore sa kanyang bahay at inilagay siya sa ekstrang silid sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng kanyang asawa. Pagpunta sa kabilang silid, ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid na lalaki, na pinilit na sumama kay El Brittany, ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo kung saan siya ay nagseselos na nagtanong kung bakit niya ito hinayaang mangyari, ngunit ipinaliwanag ni El Tons na wala siyang magagawa. Matapos maghain si Nadia ng hapunan para sa mga lalaki, pumasok si El Brittany sa silid kung saan niya ikinulong si Zora at pinilit ang sarili sa kanya habang ang kanyang asawa at bayaw ay nakikinig sa kung ano ang nangyayari sa kabilang silid. Bumalik sa lugar ng kampo ng mga kababaihan, isa sa mga babaeng commander ang nagalit dahil hindi sinabi ni Colonel Kurd sa kanila na tumatanggap sila ng mga bagong recruit. Kahit na may mga reserbasyon siya tungkol sa patuloy na mga kabataang babae na sumasali sa kanilang layunin, lumalabas siya upang batiin sila.
Matapos bigyan ng mainit na pagtanggap ang dalawang bagong batang babae, ipinaliwanag ng komandante ang layunin ng babaeng rebolusyon at binalaan sila na hindi nila maaaring makuha ang kanilang mga telepono o magpakasawa sa anumang uri ng sexual na aktibidad dahil nandoon sila para makipaglaban. Matapos silang ipakita sa kanilang mga kama, nakilala ng mga batang babae ang iba pa nilang mga bunk body at naging pamilyar sa mga gawain sa lugar. Kinabukasan, maagang gumising ang mga sundalo para sumailalim sa kanilang karaniwang pagsasanay. Pagkatapos ng ilang oras na pagsasanay, ang mga kababaihan ay nagtitipon-tipon upang marinig ang mga kwento mula sa nakatatandang sundalo. Habang nakikinig sila, ipinaliwanag ng babae na noong ang Mesopotamia ay hindi pa nababahaging bansa at iginagalang ng lahat ang inang Diyosa. Sa pagdating ng monoteismo at kapitalismo ay nagsimulang ipinataw ng sistema ng dominasyon ng lalaki ang batas nito. Sinabihan sila ng komandante na hindi na sila magduruse pa at sinabi sa kanila na sila ay mananalo. Sa pagdaan ng araw, sumailalim sa pagsasanay ang mga bagong recruit at sinimulan nilang sumabay sa kanilang mga kasamahan na naglilingkod ng maraming taon. Isang hapon, lumabas ang ilan sa mga veterano at bagong recruit para sa mahabang paglalakad bilang bahagi ng pagsasanay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, huminto ang grupo upang gumawa ng kampo para sa gabi, at ang bagong recruit na si Kenza at ang American sniper ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo tungkol sa sitwasyon sa Iraq, na kung saan ang sniper ay nagagalit kung aling relihiyon ang tama. Sa maliit na bayan, nagising si Zore sa maliit na kama, ramdam ng kanyang katawan ang sakit ng ginawa sa kanya ng lalaki noong nakaraang araw. Matapos buksan ang bintana at huminga ng malalim, nagsimulang kumatok si Zore sa nakalock na pinto para gumamit ng banyo, ngunit walang sumasagot. Pagkalipas ng ilang oras, kinausap ni Nadia si Zore at inilabas siya upang manood ng isang pagbitay, na nagbabala sa kanya tungkol sa pagtakas. Pagdating sa town square, sinimulan ni Nadia ang pagsasapelikula ng pagpatay, binigyan si Zore ng ilang minuto upang makatakas, ngunit mabilis siyang nahuli ng mga babaeng gwardya. Bago nila siya dalhin, ginamit ni Zore ang ilang segundo ng kaguluhan upang kunin ang isang maliit na telepono na naiwan sa mesa. Pagka-uwi, hiniling ni Nadia sa kanyang asawang si El Brittany na parusahan si Zore, ngunit sinampal niya ang kanyang asawa, na sinasabi sa kanya na hindi niya dapat siya inilabas. Nang mapilitan siyang bumalik sa kanyang silid, mabilis na ginamit ni Zore ang telepono upang tawagan ang kanyang tiyuhin, na nangako na tutulungan siya ngunit hiniling sa kanya na tumakas muna sa bahay, na sinasabi sa kanya na wala siyang magagawa hanggat hindi siya makakalabas sa bahay. Nang gabing iyon, naghahanda si Zore ng kanilang hapunan at nagdagdag ng ilang pampitulog sa sopas. Nang mas pinahahalagahan ni El Brittany ang luto ni Zore kaysa sa kanyang asawa, umalis si Nadia sa hapagkainan, tumanggi na kumain ng gabing iyon. Kapag ang mga lalaki ay mahimbing na natutulog dahil sa gamot, si Zore ay dahan-dahan na lumabas ng bahay, natatakot na siya ay mahuling muli. Pagkatapos ay mabilis na tinawagan ni Zore ang kanyang tiyuhin, na namamahala sa pagbabayad ng isang smuggler upang mahanap siya sa malalim na gabi at sinundo siya sa kanyang kotse. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, biglang huminto ang smuggler at itinuro ang isang burol sa malayo at sinabi sa kanya na mahahanap niya ang kalaban doon, na binanggit na hindi niya siya maibaba dahil huli na siya at mapanganib na ang kalsada dahil umaga na. Matapos maglakbay ng ilang oras sa paglalakad, sumama si Zore sa iba pang mga nakaligtas, ngunit sila ay tinambangan ni El Brittany at ng kanyang mga tauhan. Habang inakala nilang lahat na wala ng pag-asa, dumating ang mga kababaihang sundalo at pinaputukan ang mga teroristang umaatake sa mga nakaligtas. Bagamat napabagsak ng mga babae ang isa sa mga sasakyan ni El Brittany at napatay ang karamihan sa kanyang mga tauhan, laking gulat nila nang makita nila ang isang kotseng nagpapakamatay na papunta sa kanila. Matapos ang ilang mga pagtatangka na pigilan ang kotse, nagagawa nilang sirain ito sa pamamagitan ng paggamit ng missile sa tamang oras bago ito magdulot ng mas maraming pinsala. Kapag nailigtas na nila ang mga nakaligtas, dinala nila ito sa kampo kung saan muling nakasama ni Zore ang kanyang kapatid at ina. Nang gabing iyon, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang tagumpay kasama ang mga nakaligtas habang kumakanta at sumasayaw sila sa buong gabi. Kinaumagahan, nag-iwan si Zore sa kanyang kapatid ng isang sulat na nagsasabi sa kanya na alagaan ang kanilang ina, at ipinaliwanag na ipaghihiganti niya ang kanilang ama at hahanapin ang kanilang nakababatang kapatid sa pamamagitan ng pagsali sa hukbo ng mga kababaihan.
Sa kanilang pagpunta sa kampo, ipinakilala si Zore sa iba pang mga sundalo na nagsasabi sa kanya ng kanilang mga codename. Sa kanilang pagpunta doon, nakakita sila ng isang maliit na pool at nagpa siya na magpakasawa sa paglangoy at paglalaro sa tubig. Matapos ang isang karapat-dapat na pagbabad, ang mga kababaihan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at nakatagpo ng isang sementeryo na winasak ng mga jihadist na pag-aari ng mga tao ni Zara. Sa ibang kampo, ang bunsong kapatid ni Zarek kasama ang ilang iba pang mga batang lalaki, ay na-brainwash sa pagsali sa hukbong jihadist sa pamamagitan ng pagsasabing nagalit sa Diyos ang kanilang mga magulang at sinanay sila na maging bahagi ng hukbo. Matapos gugulin ang araw sa pagtatangkang ayusin ng pinakamaraming lapida hanggat maaari, ang mga kababaihan ay nagtitipon sa paligid ng apoy upang ang mga bagong recruit ay pumili ng kanilang codename. Pagkatapos ng ritual, binibigyan sila ng commander ng isang bala at sinabihan silang panatilihin ito sa kanila sa lahat ng oras upang hindi sila mahulog sa mga kamay ng kaaway. Nang sumunod na araw, ang grupo ng mga kababaihan ay pumasok sa isang kalapit na nayon upang palayain ito mula sa mga jihadist at napilitan silang bombahin ang lugar. Matapos ang ilang pag-atake sa nayon, ang mga kababaihan ay naglalakad sa mga lansangan na umaasang mahahanap ang iba pang mga terorista. Matapos magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng commander at ng isang babae, na umalis sa grupo upang iligtas ang isang umiiyak na bata, sinundan siya ni Lady Kurda ngunit tinambangan siya ng mga dumarating na terorista. Palibhasay na corner ng mga sundalo ng kaaway, ginamit ni Lady Kurda ang kanyang radyo upang ipaalam sa kanyang mga kasamahan na babae ang tungkol sa nangyari, at ginamit ang huli niyang mga bomba upang patayin ang kanyang sarili pati na rin ang kanyang mga kaaway. Dahil sa pagkalugi, ang mga sundalong babae ay sumisigaw at nagpaputok sa natitirang mga terorista. Pagkatapos ng ilang magkakaugnay na pag-atake, pinamamahalaan ng mga kababaihan na patayin ang karamihan sa mga terorista at kinuha nila si El Brittany para dalhin sa kanilang kampo. Pagdating nila sa kanilang kampo, ang mga kababaihan ay nagsagawa ng pagdarasal para sa kanilang namatay na kasamahan. Kapag natapos na ang seremonya, sinimulan nilang tanungin si El Brittany, na nagpahayag na alam niya kung saan pupunta ang kanyang pinuno, na binanggit na nakakakuha sila ng mga bagong alipin, na personal na pipiliin ni Abu Mariam. Sinabihan din niya si Zore na naroon din ang kanyang kapatid. Nang maghiwa-hiwalay na ang lahat, pinuntahan ni Zore si El Brittany, na patuloy na binanggit ang kanyang kapatid at ang paraan ng pakikitungo nito sa kanya noong nasa ilalim ito ng kanyang pamamahala. Hindi napigilan ni Zara ang kanyang sarili, sinisingil ni Zara ang lalaki at sinaksak ito ng maraming beses, pinatay siya bago magkaroon ng pagkakataon ang sino man napigilan siya. Nang matanggap na ng mga babae ang impormasyong kailangan nila, nagplano ang mga babae na salakayin si Abu Mariam habang siya ay nasa kalapit na bayan. Nagbibihis tulad ng mga alipin, ang mga babae ay iniharap sa warlord. Bago pa sila kunin ng mga lalaki, inihayag ng mga babae ang kanilang mga sarili at sinimulang barilin ang kanyang mga sundalo. Sa panahon ng laban, si Kenza ay lubhang nasaktan habang sinusubukang protektahan si Zara ngunit itinulak siya pasulong upang mahanap ang kanyang kapatid. Habang hinahanap ang kanyang nakababatang kapatid, nabigla si Zara nang makita itong nakasuot ng suicide vest, habang si Abu Mariam naman ay hinimok siya na itulak ang gatilyo upang siya ay makatakas. Habang hinahabol ng mga babae ang pinuno ng terorista, dahan-dahan na sinubukan ni Zara na pakalmayan ang kanyang kapatid, na tila nalilito at natatakot. Kinakanta ang kantang kinakanta ng kanilang ina sa kanila, dahan-dahan na lumapit si Zara sa kanyang kapatid, na sa wakas ay sumigaw para sa kanya, tinanggal ang vest sa kanyang mga balikat. Magkayakap ang dalawa, niyakap ni Zara ang kanyang kapatid ng mahigpit. Matapos nilang mapatay ang masamang lider ng terorista, pinalaya ng pinuno ng kababaihan ang lahat ng bihag. Bagamat lumaban siya ng ilang sandali, namatay si Kenzie mula sa kanyang nakamamatay na sugat habang hawak ni Yael ang kanyang kaibigan sa kanyang mga bisig. Nang hapon na iyon, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang karapat-dapat na tagumpay dahil nagawa nilang talunin ang kanilang pinakakinatatakutan na kaaway. Nang makitang naghihirap si Yael sa pagkawala ng kanyang kaibigan, dinala siya ni Zara at ipinakita sa kanya ang isang guhit na ginawa niya kay Kenza upang maalala siya doon magpakailanman. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.